Okay, ito naman ang pag-usapan natin mga kababayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na si Amy matapos pong syempre pakinabangan, nakita nyo naman, 'di ba, nanggulo doon sa motion ni Senator Riza Ontiveros. Matapos po nila na mag-adjourn mga kababayan, ang Senado, nagpunta naman, sumunod sila kay VP Inday Sara Duterte. Oh, ngayon, mga kababayan, may pahayag si Sara dito. Ito daw si Amy, mga kababayan, isasama niya kahit saan. Pasusunurin niya kahit saan. Sumunod nga ang gaga. 'Di ba? Pero mga kababayan, mga ka-GP Natics, ito ang matindi. Ang sinasabi dito kay Amy Marcos, Amy Duterte, nitong si Sara, ay ite. Ito. Ite. Saan kaya nanggaling yung ite? Wele. Ito, mga kababayan. Sabi ni Sara. Yan. Basahin ko ha. Sabi niya, kung saan man ako pumupunta, dinadala ko siya. Kasi sinasabi ko sa kanya na hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa Hague, ikaw ang magpabalik sa kanya sa Pilipinas. Bobo. May power ba si Amy Marcos na magpabalik kay Digong sa Pilipinas? Eto, nandito ngayon pumapaloob, mga kababayan. Yung kaugnay po ng kaso nila sa ICC, yung pinag-usapan natin kanina, yung first topic natin, na tila baga para sa atin, tama yung sinasabi nila Attorney Conti na mayroong ginawang under the table. Bago sila humingi ng petition sa ICC para i-grant ang interim release, ay mayroon na daw nagsabi na may pumayag na. Meron ng, from the word itself, may pumayag o may nag-offer, mga kababayan, na siya ay kupkupin. Tila, para sa akin, yun ay nakausap na nila just before na sila ay mag-file ng petition. Okay? Ano pang sabi niya? Kaya dala-dala ko yan. Pero may yan? Dala-dala ko yan siya kahit saan para siyang naka-hostage. Bibitawan ko lang yan siya kapag si dating Pangulong Duterte ay nakabalik na sa Davao. So, ibig sabihin, mga kababayan, si Amy Marcos ay parang aso. Diba? Parang aso na susunod-sunod na kahit anong sabihin ni Sara Duterte, kainin mo tong etchas, kainin mo itong buto, tumalon ka sa dagat, magpakain ka sa buhaya, mukhang susundin nito. Para daw siyang hostage na walang sariling pag-iisip. So hanggat may pakinabang pa siya, mga kababayan, ay nasa tabi pa na siya ni Sara. Ang catch dito, kapag wala ng pakinabang, maniwala kayo sa hindi, mga kababayan, pagdating ng panahon, si Sara mismo ang sisipa kay Amy. Si Sara mismo ang magsasabi, binudol ka lang namin. Diba? Baka nag-drugs na rin si Babalu kaya hindi makabitiw. Ay, yan ang hindi ko naman po alam, mga kababayan. Yan ang hindi ko masasagot. Kaya lang itong mga pahayag ni Sara Duterte, ang parang sa akin, pagmamay-ari na nila si Amy. Na si Amy, mga kababayan, sa isang pagpindot ng buton, or ng button, tama, di ba? Ay aalingasaw po ang kanyang baho na hawak-hawak ng mga Duterte. Na kapag hindi siya sumunod sa kanila, ay pwede nilang pasingawin anytime. Sabi ni RB Scara, sila kasi ang heroes para i-save si Digong. Pero gusto ko lang sabihin, mga kababayan,
this is impossible sa unang part. Na ang nagpadala sa dahig kay Duterte ay si PBBM at ang magpapauwi sa Pilipinas ay si Aimee. Kung legal, mga kababayan, ang pag-uusapan, it will not going to happen. Diba? Hanggang doon lang sila sa pwedeng mangyari na pinag-usapan natin kanina. Ano yon? Yung interim release. At ito ay kupkupin ng ibang bansa na member din ng ICC. Kaya lang, paano yan, GP? Kung itakas nila, pwede. Diba? Pwede naman nila talagang gawin yun eh. Pera guys na nagpapaikot sa mundo. Sabi nga nila, money can move a mountain. Diba? Totoo yan. Kapag mapera ka, kaya mong pagalawin yan. Instant. Oh. I-move nyo yung mountain dun sa kabila.